Pilipinas, una sa ating mga balita. Umarangkada na ang search and retrieval operations para sa mga nawawalang sabongero na di umano'y itinapon sa lawa ng Taal. At sa pagsisid ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, natagpuan nila ang ilang kahina-hinalang sako. Ang mga pinakahuling balita ihatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Dito sa lawa ng Taal para sa paghanap sa mga labi ng missing sa Bungihol. Daang sa testya ni Don Patidongan o ni alias Totoy dito awa itinapon yung mga bangkay ng sabong. Hindi pa nare-retrieve ang naispatang mga sako na hindi pa nila kinukumpirma kung ilan. Sa pagkuha sa soko para technical site assessment naman kahapon, una nang na-recover yung nakasakong mga sunog na buto sa gilid ng lawa ng Taal. Sa salang ingat po, na rin malaman po. Maraming salamat, Giselle. Babalikan ka namin. Medyo nagkakaroon lang tayo ng problema sa ating signal. Babalik po tayo. Kasado namang magpatupad ng 49 centavo kada kilowatt hour na taas singil ang Manila Electric Company o Meralco ngayong Hulyo. Paliwanag ng Meralco, ilan sa mga nakaapekto rito ang paggalaw sa generation charges maging ang palitan ng piso na pumapabor sa dolyar. Ang mga detalye tinutukan ni Edniel Parosa. Magtataas ng singil ang Manila Electric Company ngayong buwan ng Hulyo. Anunsyo na Meralco, magpapatupad ang kumpanya ng 49 sentimos sa dagdag singil sa kada kilowatt hour. Katumbas ito ng 98 pesos sa dagdag sa bill ng mga pangkaraniwang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Paliwanag ni Meralco spokesperson Josel Dariaga, dulot ito ng nagtaas ding generation at transmission charges. Partikular na nag-reflect sa singil ay ang paghina ng piso kontra sa dolyar, lalo't mayorya umano sa energy sources ng Meralco ay dollar-denominated. Naramdaman din umano ang 12 araw na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na nagpamahal naman sa pamdaigdigang krudo. Pero sa kabila ng ceasefire sa Middle East, sinabi ni Zed Dariaga na hindi pa rin masabi ng Meralco kung may dapat bang asahang ginhawa ang mga consumer sa susunod na buwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin ang report ni Giselle Ricafort ukol nga sa pag-arangkada ng search and retrieval operations para sa mga nawawalang sabongero. Giselle, go ahead. Miss Kay, may nakitang ilang sako ang mga technical diver ng Philippine Coast Guard sa kanilang pagsisid dito sa lawa ng Taal para sa paghahanap sa mga labi ng missing sabongeros. Matatandaang sa testimonya ni Don Patidongan o alias Totoy, dito umano sa lawa itinapon ang mga bangkay ng sabongeros. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi pa nare-retrieve ang mga naispata ng mga sako na hindi pa nila kinukumpirma kung ilan. Sa pagkuha mamaya sinabi ng PCG na kailangan daw ng presensya ng soko para kumpirmahin kung ano ang laman. Sa technical site assessment kahapon, una nang na-recover ang nakasakong mga sunog na buto sa gilid ng lawa ng Taal. Sasalang pa yan sa DNA testing at forensic examination para na rin malaman kung sa tao nga ba o kung may kaugnayan sa missing sabongeros. 2:00 mamayang hapon inaasahan naman na mabibigay ng pahayag itong si Commodore Jeronimo Tobilla, ang commander ng Coast Guard District Southern Tagalog. Eksakto 7:45 kanina na magsimula yung search at retrieval operation at umahon yung mga PCG diver kaninang 9:20 AM. Hinati sila sa 3 team na binubuo ng 7 hanggang 8 diver na sumisid sa 3 magkakaibang search area dito sa lawa ng Taal. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Usad pagong na trapiko ang namerwisyo sa mga motorista sa Roxas Boulevard kasunod ng aberya sa Manila South Harbor mula kagabi hanggang kaninang madaling araw. Ang sangkot na port company pinagpapaliwanag na ng Philippine Ports Authority o PPA kaugnay ng insidente. Una sa balitang yan, si Wina Hesoro. Matinding traffic at pila ng mga truck ang naranasan sa Roxas Boulevard dahil sa nangyaring aberya sa sistema ng in-gates ng Asian Terminal Incorporated sa Manila South Harbor na nagsimula 8:00 kagabi hanggang kanilang madaling araw.
Sa panayam ng DZRH News, KJ Santiago, ang General Manager ng Philippine Ports Authority, sinabi nito na ipinagpapaliwanag na nila ang ATI dahil sa nangyaring aberya. Ayon kay Santiago, kaninang alas 2 ng madaling araw bumalik sa normal ang operasyon ang Manila South Harbor kung kaya't umuusad na ang traffic sa Rojas Boulevard. Ang SO po natin dyan, kapag may ganyang system failure po, no? Or system glitch, dapat po ay nag-i-issue sila ng public advisory po doon sa mga port users natin. Through social media po, or may contact naman po sila dyan. Meron silang communication system dyan with their port users. Ano? At hindi po yun nangyari kagabi. At ang ano din nga po natin, right after pagbalik ko po sa Manila, ay mamaya or hanggang sa Lunes po ay pinapatawag ko po yung Asian Terminals at malaman kapag nagkaka-system glitch na ganyan, dapat po meron silang continuity plan. Ayon kay Santiago, kinakailangan magkaroon ng maayos na sistema ang terminal operator upang kung sakali mang magkaroon ng aberya ay maiiwasan ang pagkaantala ng mga babiyahe at dapat lamang magkaroon ng backup plan na manual kung sakali mang magkaproblema sa kanilang system online. Kinakailangan umanong mag-double time ngayon ng ATI at dapat ma-resolve ang problema para maproseso lahat ng mga nakaschedule na babiyahe ngayong araw at para maiwasan pang maapektuhan ang mga nakaschedule sa mga susunod na araw. Sa datos ng PPA, umaabot sa 5,000 na trucks araw-araw ang dumadaan sa South Harbor. Basta ang sabi ko po sa kanila, kailangan mag-double time po ngayon. At kailangan especially ngayong araw na to po, kailangan maproseso lahat ng mga nakaschedule ngayon dahil kung hindi po nila maayos yan, magsa-slide po yung scheduling na yan sa susunod na mga araw. So kailangan ma-resolve po nila yung delay po today. Paalala ng PPA, inaasahan pa rin ang bahagyang delay sa transaksyon ngayong araw at walang ipapataw na no-show o late penalties sa mga truck na may booking sa tab sa panahon ng naturang aberya. Para sa MBC TV Network News, ito si Winapel Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanggap ng regalo mula sa presidente ng United Arab Emirates ang isang nurse na overseas Filipino worker. Kapalit nito ay mensahe mula mismo sa Pangulo na nagpapasalamat sa kanyang serbisyo noong panahon ng pandemya. Ang Pinoy nurse hindi naman naiwasang magbalik tanaw sa naging karanasan noong kasagsagan ng COVID-19. Ang kanyang kwento ay hahatid ni Rose Babiera. Oh wow, this is actually from President Mohammed bin Zayed Al Nahyan. May pa-letter sila. Ayan. It says here, to all of our frontline heroes, it is a great privilege to extend my sincere and heartfelt thanks to you for the vital role that you played in response to the COVID-19 pandemic. So this is because of the COVID-19 pandemic. Isang Pilipino na nagtatrabaho sa United Arab Emirates o UAE bilang isang nurse ang nakatanggap ng regalo mula sa Pangulo ng Bansa bilang pagkilala sa kanyang serbisyo noong panahon ng pandemya. Sa isang video na in-upload ni Tito Michael, pangalan niya sa TikTok, casual na nagtatrabaho ang nurse nang saglit siyang inabala ng isang empleyado mula sa Human Resource o HR at inabutan ng isang box. Kita sa mukha ng nurse na wala itong ideya kung ano ang laman ng munting regalo. Ngunit bago buksan ang box, binasa muna niya ang mensahe na kalakip nito kung saan niya napagtanto na ito pa ay galing sa Pangulo ng UAE bilang pasasalamat sa mga nasa linya ng mediko na walang pagdadalawang isip na tumupad sa kanilang sinumpaang trabaho na magligtas at rumisponde sa mga naapektuhan ng COVID-19. Hindi naman napigilan na magbalik tanaw ni Tito Michael sa bahagi ng buhay niya na anya ay hindi niya alam kung paano niya na-survive. Kwento ni Michael, noong panahon ng pandemya, siya ay isang ward nurse, isang role na talagang kailangan sa mga ospital noong panahong iyon. Ngunit hindi lamang ginawa ni Michael ang kanyang trabaho bilang ward nurse. Siya ay nanguna rin bilang isang team leader sa Intensive Care Unit o ICU ng ospital na pinagtatrabahuhan. Pag-amin niya, nabalot din siya ng kaba noong mga panahong iyon at paulit-ulit na tinanong ang sarili kung ligtas pa ba ang ginagawa. Pero mas nanaig ang puso ng pagseserbisyo kay Michael na mahalagaan niya lalo na sa panahon ng krisis. Kung mayroong isang bagay na natutunan ang nurse sa karanasang ito raw ay ang maniwala sa sariling kakayahan. Sa huli, binuksan na niya ang regalo kung saan tumambad sa kanyang isang gintong barya at dito nakaukit ang mga katagang frontline heroes. Labis naman ang pasasalamat niya sa gobyerno ng UAE na nakaka-appreciate ng kanilang mga sakripisyo bilang nurse. Oh wow, better late than never. Thank you so much, Mr. President. So tingnan na natin kung ano ba yung
gift ni Mr. President. Oh, wow! Ooh, is this even real? Totoong gold ba to? Pwede ko ba ito masanla? Oh, wow! Ang galing! Oh, wow! I'm not sure if you could see, but it says here, to our frontline heroes. Thank you so much, Mr. President. Shukran jazilan! Binaha naman ng pagbati mula sa mga netizen ang video na ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, matapos ang kanyang ilang taong pamamayagpag sa PBA, pinag-iisipan na ni Barangay Ginebra Star L.A. Tenorio ang pagre-retiro matapos ang pagkatalo ng kupunan sa Game 7 ng semifinals kontra San Miguel Beermen. Ang pahayag ng atleta sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Pinag-iisipan ni Barangay Ginebra Star L.A. Tenorio ang pagre-retiro matapos ang pagkatalo ng koponan sa Game 7 kontra San Miguel Beermen sa PBA Philippine Cup semifinals. Sa kabuoang 18 seasons sa liga, posibleng ito na ang huling paglalaro ng kilalang Ironman ng PBA. Kahit maiksi lang ang minutong nilaro ni Tenorio sa decider, siya ang bida sa Game 6, kung saan nagbuhos siya ng 11 points sa huling yugto at nagpasok ng panalo at pampadikit na triple na nagdala sa Ginebra sa do-or-dime Game 7. Ito lang din ang tanging laro ni Tenorio sa season, kaya't ito ay tinuturing niyang pinaka-memorable. Sa kabila ng pagkatalo, binigyang diin ni Tenorio ang mahalagang karanasan ng mga mas batas sa kupunan, lalo na sa larong kasing bigat ng Game 7. Pinuri rin ni Tenorio ang kanyang matagal ng kaibigan at rival na si Chris Ross na nanguna sa San Miguel sa pagsungkit ng panalo sa pamamagitan ng 19 points, 7 assists at 4 steals. Inaasahang maglalabas ng desisyon si Tenorio sa mga susunod na linggo kung itutuloy na nga ba nito ang pagre-retiro. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ang mga balitang aming nakalap ngayon pong araw ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes. Naku, bisperas na po ng ating 86th anniversary ng DZRH. Malapit na para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.